Noong bata pa ako, ang aking pinansyal na katotohanan ay marahil ay mukhang marami sa iyo, nakatira sa gilid sa pagitan ng isang sweldo at isa pa, na may mga account na naipon kahit na bago pa man bumagsak ang pera sa account. Naaalala ko na nakaupo ako sa isang maliit na inuupahang silid, tinitingnan ang aking pagod na sapatos at tinanong ako, magkakaroon ba ako ng sapat na pera upang mabuhay ng walang palaging presyon na ito? Tila na ang kalayaan sa pananalapi ay isang pribilehiyo na nakalaan para sa ilan, isang malayong at hindi na-access na universo para sa isang katulad ko. Lumaki ako sa isang pamilya kung saan ang pera ay mahirap makuha at payo sa pananalapi, isang luho. Ginawa ng aking mga magulang ang kanilang makakaya, ngunit nanirahan kami sa isang mundo kung saan ang mayayaman ay tila kabilang sa ibang sukat na parang ipinanganak sila na may isang espesyal na regalo. Ito ay sa kontekstong ito na ginawa ko ang aking unang malaking maling kuro, naniniwala ako na ang pera ay ang solusyon sa lahat. Gusto ko ng mga shortcut, mabilis na nakuha, pusta sa swerte. Ngunit itinuro sa akin ang buhay na ang tunay na kayamanan ay hindi sapat para sa mga naghihintay lamang dito. Ito ay itinayo para sa mga nakakaintindi sa mga patakaran ng laro at may lakas ng loob na gumawa ng mga pagpapasya na maiwasan ang karamihan. Sa paglipas ng panahon, natanto ko ang isang bagay na simple, ngunit nagbabago. Ang mga patakaran na humantong sa tagumpay sa pananalapi ay walang nakatagong mga lihim o mga formula ng mahika. Ang mga ito ay mga prinsipyo na nasubok sa pamamagitan ng oras, karanasan at pangkaraniwang kahulugan. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang 7 tulad ng mga prinsipyo na radikal na nagbago ng aking tilapon, ang parehong mga nagpapahintulot sa akin na magtayo ng 1 bilyong kapalaran. Hindi ko sinasabi iyon upang mapabilib, ngunit upang patunayan na gumagana ang mga konsepto na ito. Ang sino mang handang baguhin ang iyong mindset, harapin ang katotohanan ng walang mga ilusyon, at itigil ang paghihintay ng pera na mahulog mula sa kalangitan ay maaaring mag-apply sa kanila. Maaaring iniisip mo, isa pa sa mga binugbog at halatang payo. Ngunit hayaan mo akong umalis. Ang isa sa mga alituntuning ito ay lubos na nakakaapekto, aya't binago nito ang aking relasyon sa pera. Ginagarantiyahan ko na kung susundin mo hanggang sa huli, matutuklasan mo ang isang ideya na karamihan ay hindi pinapansin, tiyak ang isa na magbubukas ng mga pintuan para sa tunay na kalayaan sa pananalapi. Naaalala ko ng malinaw sa sandaling ito ay nagsimula na magkaroon ng kahulugan. Siya ay nasa isang bus stop sa ilalim ng isang malakas na ulan na may hawak na isang babad na folder na may mahahalagang dokumento. Halos hindi ko mabayaran ang upa at ang hinaharap ay mukhang isang madilim na ulap na nakabitin sa akin. Doon, sa sandaling iyon, nagpasya ako. Ang aking buhay ay hindi na muling umaasa sa pagkakataon. Nagsimula akong mag-aral ng pananalapi, makarinig ng mga kwento ng matagumpay na mga tao, upang pag-aralan ang kanilang mga hit at error at dahan-dahan, hakbang-hakbang, nagtayo ako ng isang diskarte batay sa mga solidong prinsipyo. Ang mga patakarang ito ay hindi komplikado. Hindi sila nangangailangan ng isang paunang milyon o advanced na kaalaman. Nangangailangan sila ng disiplina, isang malalim na pag-unawa sa halaga ng pera at oras, pati na rin ang kakayahang gumawa ng mga mahihirap na pagpapasya kung kinakailangan. Kinakailangan nilang makita ang mga pagkakataon kung saan ang iba ay nakakakita lamang ng mga panganib. At, higit sa lahat, nangangailangan sila ng pagkilos. Sa puwang na ito, hindi ko lamang ilista ang mga patakaran. Ipapakita ko kung paano sila nagtrabaho sa aking buhay, kung paano sila inilapat ng iba pang matagumpay na tao, at kung paano sila magiging pakinabang sa iyo. Naririnig mo ang mga ulat na gagawing sumasalamin ka, mag-udyok sa iyong sarili, at marahil ay muling pag-isipan ang iyong relasyon sa pera magpakailanman. Manatili hanggang sa huli dahil ang huling prinsipyo ay hindi lamang isang payo sa pananalapi. Ito ay isang susi sa pagbuo ng isang paraan ng pag-iisip na nagiging mga pangarap sa mga nakamit, mga panganib sa mga pagkakataon, at bawat balakid sa isang aralin na mas malapit ito sa kalayaan at tagumpay. Bumaba tayo sa negosyo. Ang 7 mga prinsipyong ito ay hindi lamang mga parirala ng epekto. Ito ang mga praktikal na alituntunin na inilalapat ko araw-araw para sa mga dekada at nakita ang pagbabago ng buhay ng maraming tao, kabilang ang minahan. Magsisimula kami sa pangunahing, alamin kung paano pamahalaan ang pera, hindi lamang kumita ito.
Sa una ay naisip ko na ang pagpapayaman ay isang bagay ng pagtaas ng kita. Ang mas nanalo ka, mas mayaman ito. Ngunit mali ako. Natanggap ko ang aking sweldo at, bago ko napagtanto, ang lahat ay nawala sa mga account, pangunahing gastos at akit na paggastos. Iyon ay kapag naintindihan ko, ang kayamanan ay hindi sinusukat para sa kung ano ang pumapasok, ngunit kung ano ang naiwan pagkatapos magbayad ng lahat ng mga obligasyon at pinapanatili ang isang bahagi. Sinimulan kong irehistro ang bawat sentimo, kahit na ang umaga, at nakakagulat na ang maliit na ugali na ito ay naging batayan ng aking pamana sa hinaharap. Unti-unting, natutunan kong paghiwalayin ang isang bahagi mula sa aking mga kita, lumikha ng isang emergency reserve at gawin ang aking peragi. Single para sa akin. Isang mahalagang payo, huwag asahan na magkaroon ng isang mahusay na sweldo upang magsimulang mag-save. Magsimula ngayon sa kung ano ang mayroon ka. Isulat ang bawat gastos, pag-aralan kung saan pupunta at magplano ang iyong pera. Ito ang pundasyon ng lahat ng darating sa ibang pagkakataon. Pangalawang prinsipyo, mamuhunan ng may katalinuhan. Ang aking unang malaking hit ay hindi nagmula sa isang scam ng swerte, ngunit mula sa isang maayos na desisyon. Bago ilapat ang anumang halaga, pinag-aralan niya ang kumpanya, ang merkado at ang mga taong kasangkot sa lalim. Nakita niya ang potensyal kung saan nakita lamang ng iba ang panganib. Naaalala ko ang pamumuhunan ng aking unang makabuluhang mga ekonomiya sa isang negosyo na itinuturing ng lahat na mapanganib. Baliw ka, sabi nila. Ngunit nagawa ko ang aking araling bahay, sinuri ko ang data, nagtaas ng mga panganib, at mga taon na ang lumipas, pinarami ng pamumuhunan ang aking kapital na 50 beses. Malinaw ang aralin dito, huwag mamuhunan sa kadiliman. Pananaliksik, tanungin, maunawaan kung saan pupunta ang iyong pera. Hanggang sa isang maliit na halaga na inilalapat na may pamantayan ay maaaring maging sipa-off ng isang mahusay na kapalaran. Pangatlong prinsipyo, mukha ang entrepreneurship ng walang takot. Nang buksan ko ang aking unang negosyo, ang takot ay ang aking palaging kasama. Wala itong kapital, karanasan o seguridad. Ngunit napagtanto ko na kung nais ko ang kalayaan at kasaganaan, kailangan kong kontrolin ang aking sariling paglalakbay. Ang pagpapalakas ay hindi lamang tungkol sa kita, ito ay tungkol sa paglikha ng halaga. Ang mas nag-aambag ka sa paglutas ng mga tunay na problema, mas maraming mga retributions na nakukuha mo, at ito ay lampas sa pinansyal. Ito ay kumpiyansa, epekto, nag-iiwan ng isang bagay na makabuluhan sa mundo. Ang aking unang kumpanya ay isang maliit na operasyon sa pagbebenta ng produkto sa bahay, na nagsisimula sa isang garahe, nang walang mga empleyado o malalim na kaalaman. Ngunit pinag-aralan ko ang merkado, kumuha ng mga hakbang na kinakalkula at narinig ang mga customer. Sa 3 taon, kung ano ang isang katamtamang proyekto ay naging isang matatag na negosyo. Nalaman ko na ang pagsasagawa ay isang pamumuhay, nangangailangan ito ng disiplina, pasensya at, higit sa lahat, lakas ng loob na kumilos kahit na ang mga kondisyon ay hindi perpekto. Ang payo ay simple, kilalanin ang hindi karapat, dapat na mga pangangailangan at lumikha ng mga solusyon. Huwag maghintay para sa perpektong oras, hindi ito umiiral. Magsimula sa kung ano ang mayroon ka at ayusin sa kahabaan ng paraan. Pang-4 na prinsipyo, pahalagahan ang iyong oras ng higit pa sa iyong pera. Ginugol ko ang maraming taon na nagtatrabaho ng 16 na oras sa isang araw, nagsasakripisyo ng kalusugan at mga relasyon, sa ilusyon na mas nakatuon ako, ang mas mayaman. Hanggang sa napagtanto mo ang isang mahirap na katotohanan, ang oras ay ang pinakamahalagang tampok na mayroon kami. Nawala ang pera at muling makuha ang sarili, oras, hindi. Nagsimula akong mag-delegate ng mga gawain, umarkila ng mga karampatang tao at mga kasosyo sa tiwala. Nakatuon ako sa kung ano ang talagang nakabuo ng mga resulta, sa halip na malunod sa mga aktibidad na maaaring gawin ng sinuman. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang nadagdagan ang aking mga nakuha, ngunit pinabuting ang aking kalidad ng buhay sa isang nakakagulat na paraan. Ang tip ay, suriin kung ano ang talagang nagdaragdag ng halaga sa iyong araw. Alamin kung paano delegate, optimize ang mga proseso at, kung kinakailangan, sabihin hindi. Ang iyong oras ay nararapat na mamuhunan ng matalino. Ika-5 prinsipyo, pag-iba-iba upang maprotektahan ang iyong sarili.
Hindi ko inilalagay ang lahat ng aking mga ekonomiya sa isang solong pamumuhunan o negosyo. Ang pagkakaroon ng maraming mga mapagkukunan ng kita, paggalugad ng iba't ibang mga merkado at proyekto ay tulad ng siguro sa krisis. Nakita ko ang mga tao na nawala ng lahat sa pamamagitan ng pagtaya sa isang solong titik, habang ako, natututo mula sa mga pagkakamaling ito, ay nagtayo ng maraming daloy ng kita. Kapag ang isa ay nag-aalinlangan, isa pang suportado. Ang diskarte na ito ay hindi lamang nabawasan ang mga panganib, ngunit lumikha ng katatagan sa mga oras ng kawalang tatag. Ika-6 na prinsipyo, mamuhunan sa personal na edukasyon at pag-unlad ang iyong walang hanggang kapital. Hindi ako tumigil sa pag-aaral. Ang mga libro, kurso, mentor at praktikal na karanasan ay ang aking pinakamalaking pamumuhunan. Ang bawat kaalaman na nakuha ay isang tool na walang makukuha mula sa iyo. Habang maraming gumastos ng pera sa mababaw, nag-apply ako ng mga mapagkukunan sa aking paglaki. Ang mas alam mo, ang mas kaunting mga pagkakamali ay gumawa at mas maraming mga pagkakataon na makita. Isang praktikal na payo, magreserba araw na oras upang malaman ang bago. Kung ito ay isang online na kurso, isang podcast o isang pag-usap sa isang taong mas may karanasan. Ang kaalaman sa tambalan, tulad ng interes sa interes, ay nagpaparami ng potensyal nito sa buong buhay. Ika-7 prinsipyo, ang kabutihang, loob at katapatan ay bumuo ng kayamanan na lampas sa pera. Ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang sinusukat ng mga balanse sa bangko, ngunit sa pamamagitan ng kumpiyansa, reputasyon at relasyon. Tuwing tinulungan ko ang isang tao nang hindi naghihintay ng pagbabalik, gantimpalaan ako ng universo sa mga hindi inaasahang paraan. Naaalala ko ang pagsuporta sa isang maliit na proyekto ng isang kaibigan nang walang gastos. Creative. Pagkalipas ng mga taon, siya ay naging isang pangunahing kasosyo sa negosyo na naging aking tilapon. Ang batas ay simple, kung ano ang ibinibigay mo, dumarami ay bumalik, kung minsan sa pera, kung minsan sa mga pagkakataon, pagkakaibigan o kapayapaan ng isip. Tip, magsanay ng madiskarteng kabutihang loob. Tulong sa katapatan, ngunit din sa katalinuhan na lumilikha ng mga mabubuting siklo ng pakikipagtulungan. Ngayon ay napunta tayo sa puso ng bagay na ito. Kung sumunod ka rito, ito ay dahil handa ka ng lumampas sa teorya. Ang 7 mga prinsipyong ito ay hindi lamang mga konsepto, sila ang mapa na gumagabay sa akin mula sa kakulangan hanggang sa kasaganaan. Ngunit mag-ingat, ang kayamanan ay hindi lamang isang fat bank account. Ito ay mindset, gawi at pareho ang pagkilos. Recap natin ang mga mahahalagang. 1. Kontrol sa pananalapi, pamahalaan ang kanilang mga mapagkukunan, hindi lamang maipon ang mga ito. Nakita ko ang mga tao na nakakakuha ng kapalaran at nawala ang mga ito dahil sa kawalan ng disiplina. Ang pagkakaiba ay sa pag-unawa kung paano gumagana ang pera at hindi mo pinapayagan na kontrolin ang iyong emosyon. 2. Matalinong pamumuhunan, walang shortcut. Ang kayamanan ay dumating sa mga nag-aaral, kalkulahin ang mga panganib at kumilos, hindi para sa mga umaasang swerte. Ang aking unang malaking pamumuhunan ay tila mabaliw sa marami, ngunit ang paghahanda ay gumawa ng pagkakaiba. 3. Mentalidad ng entrepreneurial. Sino ang nagnanais ng kalayaan ay dapat lumikha ng halaga. Nagsimula ako mula sa simula, sa isang puwang ng makeshift, at nalaman na ang takot ay nagpaparalisa habang nagbabago ang pagkilos. Kahit na ang isang maliit na negosyo ay isang paaralan ng buhay. 4. Oras bilang mahalagang pag-aari, pagbabawi ng pera, oras hindi. Kapag ginugol ko ang isang prioridad kung ano ang talagang mahalaga at delegado ang natitira, ang aking pagiging produktibo at kalidad ng buhay ay naganap. 5. Pag-iba, huwag kailanman nakasalalay sa isang solong mapagkukunan. Ipamahagi ang mga panganib sa iba't ibang mga pag-aari at proyekto. Sino ang nag-concentrate ng lahat sa isang mapagpipilian ay mahina sa mga krisis. 6. Patuloy na edukasyon, ang iyong pinakadakilang pamana ay ang alam mo. Ang bawat libro, kurso o mentor ay isang pamumuhunan na may garantisadong pagbabalik. Huwag tumigil sa pag-aaral. 7. Strategic generosity, tulong ng hindi kinakalkula, ngunit may balak na lumikha ng halaga. Ang kumpiyansa na itinatayo mo ngayon ay maaaring maging pundasyon bukas. Huminto ngayon at sumasalamin, alin sa mga alituntuning ito ang iyong inilalapat.
Alin ang hindi papansin sa takot o ginhawa? Ang kayamanan ay hindi swerte, ito ay bunga ng araw-araw na mga pagpipilian. Simulan ang maliit, isulat ang iyong paggasta, mamuhunan ng isang simbolikong halaga, ilaan ang 30 minuto sa isang araw sa pag-aaral, tulungan ang isang tao nang walang inaasahan. Ang bawat aksyon ay isang ladrilyo sa pagbuo ng hinaharap nito. Alam kong maaaring malayo ito. Tiningnan ko rin ang mga konsepto na ito at naisip, hindi ito para sa akin. Ngunit ang katotohanan ay lahat tayo ay magsisimula mula sa simula. Ang pagkakaiba ay nagpapatuloy, kahit na ang mga resulta ay tumatagal ng oras. Ang tagumpay ay hindi para sa mga naghihintay, ito ay para sa mga kumikilos, natututo mula sa mga pagkakamali at sumulong, hakbang-hakbang. Ang 7 prinsipyong ito ay ang iyong kumpas. Sundin ang mga ito at darating ang mga resulta. Kung nais mong palalimin ang mga diskarte sa pamumuhunan, pagtatayo ng negosyo at matagumpay na gawin ng tao, sundin ang aming nilalaman. Ang susunod na video ay magdadala ng mga praktikal na pamamaraan upang mailapat ngayon. Tandaan, ang kayamanan ay nagsisimula sa isip, materialize sa mga aksyon at pinagsama-sama sa oras. Nakuha mo na ang unang hakbang kapag nakarating ka rito. Bukas, bigyan ang pangalawa, pumili ng isang prinsipyo at isagawa ito. Huwag maghintay para sa perpektong sandali lumikha nito. Mamuhunan sa iyo, pamahalaan ang iyong pera, pahalagahan ang iyong oras at bumuo ng mga tunay na relasyon. Gawin ito ng palagi at ang 7 haligi na ito ay magbubukas ng mga pintuan na hindi mo naisip na umiiral. Ang hinaharap ay kabilang sa mga nagtatayo nito. Magsimula ngayon.